Hello guys! Welcome back to my daily cooking vlog. So, for today's video guys ay i-share ko sa inyo ang recipe ng red kabsa laham. So, gumamit lang pala ako dyan ng laham na karop. So, ayan. Start na tayo at ang una kong ang ginawa dyan, kung nakikita nyo sa ating actual video ay meron ako dyang red bell pepper at saka onion and garlic. So, yung garlic, hindi ko pala tinanggal yung balat niyan. So, pag lumambot yan, saka natin tatanggalan ng balat. So, ayan. Ang nilagay ko pala dyan ay cooking oil at saka za'atar. Saka natin nilagay sa oven. Then, after nga ng lumambot na yon ay nilagay na natin sa isang blender at blendin ko nga yan. So, tignan nyo ang ating actual video. Sa screen niya ay nakalagay dyan kung ano nga ba yung mga nilagay kong baharat. At after nga natin yan ma-blender ay sinit aside ko muna yan at dito sa another kiter ay naglagay naman ako ng olive oil. At sinunod ko namang nilagay ay yung sibuyas. So ayan nga, hinalo-halo ko nga lang yan. At nang lumambot na yung sibuyas ay after 5 minutes sinunod na natin yung laham. So dito pala sa Middle East ay ayan yung pinaka pagkain nila, ang kabsa. At maraming way ng pagluluto ng kabsa. Kanya-kanya sila nga, may white kabsa, yellow kabsa, red at saka orange ata yun. Ayan. So marami silang way ng pagluluto. At hindi lang siya laham, mayroon din chicken. At ayan nga, so balik na tayo sa ating niluluto. So ayan, after natin nga may lagay yung laham ay excuse me. So sinunod na natin yung mga pampalasa. So naglagay din pala ako dyan ng mismar at laurel, cinnamon stick at saka cardamom at pamintang buo, at hinalo-halo ko nga lang yun hanggang sa lumabas yung aroma ng mga baharat. At sinunod na natin yung blender natin kanina at naglagay din pala ako ng 3 kutsara ng tomato paste. Then after 10 minutes ay naglagay na tayo ng mainit na tubig. At tinakpan ko nga lang yan ng mga 1 hour hanggang sa maluto yung ating laham din. Ayan nga, luto na yung laham. At tatanggalin natin siya at ilalagay natin sa oven para yung laham ay medyo pumula-pula naman. Then, ayan nga, tinanggal na natin. Nilagay natin siya sa isang Virox. At isusunod natin ilalagay naman yung ating basmati rice. So, ayan talaga guys, pag magluluto kayo, lalo pat sa mga baguhan nating mga ka-OFW, ay kailangan talaga yung rice ay ibababad nyo siya sa tubig. Pwede naman siyang ibabad sa mainit na tubig o sa normal lang, kasi ang bigas dito napakatigas. Then, ayan nga, after nga natin mailagay yung rice, ay sinunod ko naman ay nilagay sa oven yung laham. At nang bumaba na nga yung rice ay bumaba na nga yung tubig ng rice ay tinakpan ko na siya. Lulutuin lang natin siya ng mga 30 minutes at hinaan lang natin yung apoy. At ayan nga, ayan naluto na yung ating red kabsa laham. At see you my next video and thank you for watching guys. God bless all.